Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Hello po. Ngayon po ay asais ng December 6, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:35 ng umaga, 6:35 ng umaga, araw po ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa sinasabi ng mga senador o yung mga ibang taong gobyerno o politiko. Kasama na ito sila, yung Iglesia ni Cristo. Sinasabi nila na ang impeachment daw ay divisive. Yan ang sinasabi nila. Ang title ko po ngayon ay Impeachment Divisive daw, sabi ni JB, ni Jinggoy at ni Nancy Binay. Yun po ang napakinggan ko. At marami po sila. Opo, yan, divisive. Kaya ayaw nila. Yun namang iba ay ang sinasabi, si Bato de la Rosa naman, ang sinasabi naman ay bakit daw hindi lahat daw may confidential fund ay imbestigahan. Yun ang sinasabi ni Bato de la Rosa na kung titignan natin ay tama nga naman. Pero kung iimbestigahan lahat yan, ay baka matapos na ang term ni Marcos. Hindi pa matapos lahat yan. Mayroon akong ikikwento sa inyo yung highway patrol po dito sa Amerika. Ay kwento po yan dito sa Amerika, may isang highway patrol na huhulihin niya yung 7 na nag-over speeding. Mga kutsi, huhulihin niya. Ay isa lang ang mahuhuli niya. Kaya nagreklamo yung hinuli niya. Ay bakit daw hindi hinuli yung mga kasamahan niya na nag-over speeding? Ay sabi naman nung highway patrol, ay hindi ko kaya, iisa ko sabi niya ay hulihin mo sila, sabi nung kan. Huwag kang mag-alala, sa ibang araw mahuhuli ko rin sila, sabi nung highway patrol. Ganun po O kaya, sa ibang highway patrol naman ay mahuhuli din sila. Ganun po yan Siyempre, iisa niya kulang ang kulang ang kakayahan niya, kaya hindi niya pwedeng hulihin ang 7 na kutsi na nag-over speeding. Yun po ang ibig sabihin yan. Ngayon ay talakayin po natin itong sinasabi ni JB Ejercito, ni Jinggoy Estrada at saka si Nancy Binay na ang impeachment daw ay divisive. Ay kahapon ay natalakay ko na, ay wala na bang ibig sabihin yan Wala Ay totoo nga yan Totoo. Kasi madidivide po ang masama sa mabuti. Kakampi ka pa dun sa magnanakaw? O ayaw mo ba ng magnanakaw o gusto mo? Ayan po kaya divisive po yan. Totoo po yung sinasabi nyo. Kahit na anong issue po, divisive po yan. Opo. At yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Kahapon, nabanggit ko na. Pero walang Bible verse. At ito nga, dahil nabanggit ko kahapon, parang continuation lang ito, ibibigay ko po yung mga Bible verse. Na si Jesus Christ mismo ay sinabi niya na do not think that I come for peace, sabi niya.
I come, sabi niya, to bring division. Ayun po ang sinabi niya. O yun nga, magkakahiwa-hiwalay o magkakawatak-watak. O I bring a sword, sabi niya. Yung sword, yung pangaral. Ay yung pangaral niya ay simpre maghihiwalay po yan eh. Ang kabutihan at saka kasamaan. Yun po ang ibig niyang sabihin. Opo, at mamaya ibibigay ko yung unaan dyan lah. Pwede niyong basahin yan po, yung Bible verse na yan. Pero bago ang lahat po ay nais ko munang pasalamatan yung mga subscriber po natin o yung naglalike o yung nanonood o nagko-comment. Ito po sila batch number 2 po ito si Pussycat, salamat po sa inyong lahat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot-Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Beliaryar, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Moobriak, Concepcion Barsi, at saka yung huli na subscriber natin ay si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating subaybayan at suportahan. Ito po si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, at saka si Attorney Shelo Magno. Ayan po, subaybayan po natin sila at marami po tayong matututunan sa mga vlog nila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito nga itong mga sinasabi ni Jinggoy Estrada at saka ni GB Ejercito at saka si Nancy Binay na very divisive daw ang impeachment. Ay oo nga, totoo po yan at walang question dyan. Opo, kasi nga ito nga si Jesus Christ ay sinabi niya lahat po ng may issue na patungkol sa kabutihan at sa kasamaan, pipili ka dyan Kaya magiging divisive po yan. Basahin ko lang po Matthew 10,
verse 33 hanggang 35. But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father in heaven. Ayan po ang sabi ni Jesus Christ. But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father in heaven. Do not assume, sabi ni Jesus Christ, do not assume that I have come to bring peace to the earth, sabi niya. O ayan po, hindi ba? Narinig niyo po, hindi ba? At pwede nyo namang basahin dyan. Do not assume that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword, sabi niya. Yung sword niya, yung pangaral, o yung mga salita niya, na kung saan tayo ay inaaralan. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Yan po ang nakasulat. Kasi nga mamimili po ang tao Doon ka ba sa kabutihan o doon ka sa kasamaan? At yan nga, itong impeachment na ito ay parang magdi-decide ka dahil nga doon sa paglustay ni Sara Duterte ng walang humpay, hindi ba? O walang habas, o walang mga resibo, o piki ang mga resibo. Ayan po, i-expose po yan Ay plus pa yung 2.4 billion na nakukuha nila sa mga mga drug lord. Kailan bubuksan yan? Sa impeachment lang po mabubuksan yan. Yung 2.4 billion nung bago pa sila, nung bago mangandidato si Duterte ng presidente. Nung 2016 pa po issue yan. Kaya lang ito si Panilo nagluko-luko lang naman ito Magbibigay daw ng ng waiver, hindi ba? Waiver. Pero pumunta doon si Panilo, doon sa Julia Vargas Street, BPI branch, dyan sa Makati, kasi doon po ang account number Doon po naka-open yung Doon ang mga transaction Ay wala. Sabi niyang ibibigay, bawal po yun, sabi niya Yun ang sinabi niya doon sa letter niya. Niluloko lang si Trillanes o niluloko lang ang mga media kasi nga ganun Kailan po mabubuksan yan? Sa impeachment lang kasi pwedeng busisiin yun para mapatunayan na may 2.4 billion doon sa account ni Sara Duterte at saka account ni Rodrigo Duterte nung hindi pa presidente si Duterte na nanggagaling po sa mga drug lord. Hindi ba? Para mas malinaw. At ako naniniwala ako na totoo yun. Kasi nung tinanong siya dyan sa Quadcom, tinanong siya, nung nabuksan yung usapin na yan, ay halatado na napipikon siya. Hindi ba? Sampalin daw niya si Kwan. Ano daw ang kapalit? Sampalin niya si Trillanes. Ay papayag yan Papayag yan kasi military officer po yan Yang sampal, sisiw lang yan. Opo, nung ako po ay advanced ROTC, pinapalo po kami ng armchair. Linggo-linggo, may napapalo sa amin. Nung ako po ay nung COCC o MOCC, Midshipman Officer Candidate Course. First year ako, second semester, nag-COCC na ako. Araw-araw, linggo-linggo po, may napapalo sa amin. Yung mga late, yung mga may demerit, yung mareklamo, pinapalo po yan. Sisiw lang po yan. Yang ganyan.
sa isang military, yung ex-military. Ay kaya nga ang sabi ni Trillanes, payag ako, sabi niya basta pipirma siya dito. Hindi ba? Payag si Trillanes Ay, ano ang sinabi na naman ni Kwan? Ay kasi kanya, joint account po yan Sabi ni Kwan ni Duterte joint account problema yung ka-joint Ayun na naman, hindi ba? Ganun po yan. Kaya doon na paghalata na ayaw niyang buksan. Pero pagdating dito sa impeachment, mapipilitan po yan. Kasi under sa impeachment, pwede pong ipabuksan yun. Ito po ay naulit sa Luke. Ito po ang record ni Luke. Pero palagay ko ito ay parehas lang na setting ito o parehas na pangyayari. Pero iba po ang pagka-record ni Luke. Remember si Luke hindi siya disipulo ata ito Doktor ito na sumulat ng Biblia. Opo, isa sa libro, yang Book of Luke. Pero iba ang account niya, iba ang pagkasulat niya. Maaring naandun din siya o maaring nakikinig siya kasi pangaral po ito sa sa mga common people at usually ma-identify ko ito mga contrary people. Kaya malamang naandun din sa Luke. Kaya naisulat niya ito. Pero iba po ang pagkasulat niya. Pero iisa po yan kasi iisa naman ang sinasabi Do not think that I have come to bring peace. Yun din ang sinasabi dito Basahin na lang po natin Do you think that I have come to bring peace to the earth? Patanong po. No, sabi po ni Jesus Christ, I tell you, but division. Ayan, maliwanag po, hindi ba? Division. Ngayon, ano po ang sinasabi nila Nancy Binay, ni J.C. Ejercito, at saka ni Jinggoy Estrada? Ayaw nila ng impeachment kasi nga division daw yun o divisive. Ay bakit ayaw nila? Ito nga si Jesus Christ ayaw nyo din si Jesus Christ kasi nagbibigay siya ng division, hindi ba? At si Jesus Christ po nagsabi nito, do not think that I have come to earth to bring peace, sabi niya. O patanong pala, to bring peace, sabi niya, on earth? No, sabi niya. I have come to bring division. Ayan po. From now on, 5 in one household will be divided. Yung pamilya nga, madidivide 3 against 2 and 2 against 3. They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law and daughter-in-law against mother-in-law. Napakalinaw po ng pagkasabi dito ni Luke. Kasi doktor po ito At usually, ang tinatalakay po ni Luke ay patungkol sa human body o anatomy o health, human health. At ito nga iniisa-isa niya sa pamilya, kanya 3 laban sa 2. Ano bang ibig sabihin yan? Aywan ko itong mga na ito. Ay sabagay ito pong mga senador na ito, nahalal lang yan dahil sa dayaan. Opo, noong 2019, pinatay po nila ang transparency server ng 7 oras. Kaya nga, yan sila Bato, nanalo yan Di ba? Si Bongo, nanalo po yan, hindi ba? Ayan po. At ito na naman itong 2022, ayan nga, sila JB Ejercito at saka yan si Jinggoy Estrada. Palagay ko nanalo lang yan dahil dun sa iisa ang IP address na nagpadala. Private pa. Ang ibig sabihin, private IP address nakakonekta dun sa mismong server ng Comelec.
private IP address or local IP address, iyon. O personal IP address kasi nga ay nakakonekta lang siya local area network lang sila Isang computer doon ang nagpadala o malamang laptop lang. Ay paano mananalo dyan ang mga oposisyon? Hindi ba? Ang nagpadala po ng 51% ng boto ng buong Pilipinas, yung laptop na yan ang nagpadala, 192.168.0.2. Kabisado ko po kasi parati kong tinatalakay dito. Kaya napakalawak po ng dayaan na yan. Kaya wala na akong tiwala dyan sa mga senador na yan Huwag na po natin silang iboto yan. Kasi ang loyalty po nila ay naandun kay Duterte lang yan. Ayan po sigurado po yan dahil sinabi po ni Jesus Christ yan sa mga taong ordinaryo o yung ayaw maniwala sa Kanya. Usually, yun nga, contrary people na gusto siyang patayin. Ayan po, Pero iba po naman ang sinabi niya sa mga disipulo niya. Yung grupo sila. Binanggit ko rin yan kahapon. John 14 verse 27. Ito na, para maniwala kayo, hindi ba? Iba po ang sinasabi sa mga mananampalataya. Iba din po ang sinasabi sa mga hindi mananampalataya. Diyan po nagkakamali ang karamihan sa atin. Huwag po kayong magtiwala sa isang verse lang. Kasi may sinabi din doon sa kabila do not judge. Sabi ni Jesus Christ. Ay ang sinabihan po doon ay yung mga contrary people Pero ang sinabi po sa mga mananampalataya, judge even yourself. Because the judgment will start from the household of God. Yan po ang sinabi Prove all things. Examine all things. Test all things. Do not believe every spirit, but test the spirit if they are of God. Yan po ang sinabi ni John. Do not believe every spirit or every word. Ang sinabi po ni Jesus Christ, my word are spirit and they have life. Hindi ba? May buhay ang aking salita. Yun nga, hindi ba? Makapangyarihan po ang salita po ng Panginoon Peace I leave you, yan po ang sabi niya, peace I leave you. Basahin niyo po, naandyan, kahit anong version. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let it be afraid. Or do not be afraid, sabi niya. Let not your heart be troubled and do not be afraid. Yan po ang sabi niya. Kasi nga ang sabi niya, peace I live with you. Iniiwan ko ito na peace ko sa inyo, sabi niya. At itong peace ko, ito ang ibinibigay ko sa inyo na hindi katulad ng peace na ino-offer po ng mundo. Yun po ang sabi niya. Nag-o-offer po kasi ang mundo po Ang mga leaders natin na gusto nila peace, hindi ba? Ito ang peace na gusto ng mundo. Pero hindi talaga yun ang peace. Opo. Ang peace lang po, yung kapayapaan ay nanggagaling po kay Kristo. Ayan po. Ay di, nagdala din siya ng peace, hindi ba? Pero nga, ang sabi niya dun sa mga hindi mananampalataya, do not think that I come to bring peace, sabi niya. Parang nagkukontrahan po pero iba po ang sinabihan doon. Ay kaya nga, tama ito si Tama ito sila Nancy Binay at saka J.B. Ejercito at saka si Jaygoy Estrada na very divisive daw ang impeachment. Ay totoo po yan. Kasi nga mamimili ka dyan kung gusto mo ng corrupt o ayaw mo. Mamimili ka po yan magdidivision talaga dyan. Hebrew 4:12. For the word of God is living and active,
sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the division of soul and spirit. Itaas ko lang po ha. Joints and marrow. It judges the thoughts and intentions of the heart. Yan po ang Word of God. Kaya nga po ako, ang ginagamit ko dito ay palagi Word of God. Kasi nga, basahin po natin ulit at ipapaliwanag ko ano. For the Word of God is living and active. Living po buhay po yan. Unactive. Aktibo. Sharper than any double-edged sword. Mas matalim pa sa anumang espada na magkabila ay talim. Nakakita na po kayo ng Chris, yung ginagamit ni Kwan na andong sa Kwan ni Waldi Carbonell. Yung Chris po ay yung buhok po ng balahibo po ng manok, napuputol yan, ilagay mo lang doon sa Kwan niya, doon sa talim niya at hipanam mo ng, yun po ang sabi nila, napuputol daw yung balahibo ng manok. Ilagay mo lang doon sa ibabaw ng talim at hipanam mo yung balahibo ng manok, mapuputol daw. Ay ewan ko, ay totoo siguro kasi yun ang sinasabi po ng mga Muslim Pero mas matalim pa po ang Word of God. Sharper than any double-edged sword. Ay, Chris nga yun Double-edged nga yun Pero, kwan yun, yung hindi tuwid ang talim nun Paikis, pasigsag, hindi ba? Parang lagari, hindi ba? Kaya pag tinamaan ka nun at hinila niya, ay parang nilagari din yung katawan mo Ganun po yan ang Chris Opo. It penetrates even to the division of soul and spirit. Wala pa pong kutsilyo. Ang doktor po, hindi po alam kung saan ang division ng soul and spirit. Kaya nga po, ang tao may soul at ang tao may spirit. Dito ko po kinuha. There is a division kung saan man yan, hindi natin alam. Pero yung Word of God, alam niya yan. Nakakapenetrate siya dyan. Ang pagkaintindi ko dyan ay yung decision making mo, yun ang soul. Pero yung spirit mo, yun yung ibinigay ng Panginoon sa atin. Kasi hiningahan po tayo Maari yung breath of life, yan yung espiritu na yan. Joints and marrow, yun, mga kasuan, hindi ba? At yung marrow, yung buto ng kwan po yan, yung laman ng buto, marrow. Ay talagang matindi ang Word of God. It judges the thoughts and intentions of the heart of man. Ito po pag nagbigay ka po ng Word of God, ay tinatamaan po yung yung mga nakikinig, o kaya nababasa mo yung mga intention nila o yung iniisip nila kasi doon sa mga reaction nila. Ganun po yan. Yan po ang ibig sabihin yan. O kahit na wala silang reaction, ay makapangyarihan po talaga ang salita ng Panginoon. Si Solomon, hindi ba? Isi-share ko lang sa inyo yung sinisir ni Toto Kausing o si Engineer Toto Kausing, hindi ba? Si Solomon naging matalino o naging pantas kasi nga hindi lampas kasi yung kanya yung judgment niya sa nakasulat Yung dalawang babae, hindi ba? Dalawang prostitute po nag-aagawan doon sa isang anak kasi yung isang anak ay namatay, nadag-anan, hindi ba? Ngayon ay ayaw na nilang yung anak ngayon ay iisa na lang ay pinag-aagawan nila, hindi ba? Lagpas po sa batas ang ginawa ni Solomon. Tinawag niya yung
Sa pelikula po, panoorin nyo, tinawag niya yung gwardiya niya bigyan mo ako ng sword. O, ibinigay naman yung sword. Hatiin mo yan, sabi niya. At ibigay ang kalahati doon sa isang babae at ibigay ang kalahati sa isang babae. Yun ang desisyon niya. O, ay sa pelikula po ay dumapa yung babae. Yung isang babae doon sa anak, doon sa sanggol. Dumapa, ay hindi na po Panginoon, sabi niya. Hindi na po. Ibigay na lang sa kanya. O, nag-decide ngayon si Solomon na ang tunay na anak ay yung, ang tunay na ina ay yung dumapa dun sa anak. Kasi ayaw niyang mamatay yung anak niya. Tignan nyo yan. It can judge the thought and intention of the heart of man. Ayan po. Hindi ba? Yan po ang word of God na sinasabi ko po sa inyo. Hindi ba? Lagpas po yan sa batas. Pero, nasabi ni Solomon yan kasi nga kwan siya anointed siya o kaya ay pinagkalooban po siya ng wisdom. Ayan po O sige po mga kababayan, mga minamahal, hanggang dito na lang po muna at dalangin ko po sa Panginoon na tayo po ay nakakakuha ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Opo, yan po ang aking panalangin. Kaya patuloy po akong nagbablog po dito. At huwag na po kayong maniwala dyan sa mga senador na yan na divisive nga yan At piniliwanag ko na dito. Divisive talaga yan. Kasi nga, mamimili ka Ganun po yan. O sige po at mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.